men's doon sa men's main pa. Di po yung umakap sa akin. Saka yung pogi naman umakap sa akin. Nakakapawa yan. Then, lumamang po tayo sa mga challenge sa buhay. Yung umarinig sa tao na doon, lagi sasabihin siya, bro, tuloy lang. Palalampas mo yan. Basta ganun. Sarap po ng buhay natin. Masarap po lagi kami kasama. May kabro ka na magpupo sa iyo na magtuloy lang ano man yung sitwasyon mo sa buhay. Tinatapi ka, pinapalalahanan ka. May mga correction din po. No? Pero kailangan mo sumunod. No? Pagka sa men's po, siyempre hindi po ako pulis. Yan. Kaya tinatanggal ko po pagka pulis ko, pagka akin nasa. Kaya marami po akong correction dito sa tao na to kay Kuya Oyen. Na? Marami po. Hindi lang ako napunta sa Bureau of Correction. Ayan, basta sarap po siya mentor. Ayan po. Pagka may problema po kayo, tawag lang po kayo sa kanya. Lahat po kaya niya ibigay. Nakakita kanina, di ba? Nakita niya kayo. Kuya Yet, para na kami nasa kanya, di ba? Kanina. Kuya Yet, largo agad, di ba? Ganun lang. Simple. Okay po, welcome po natin ang servant of God. Wala pong iba ang ating Kuya Oyet Miranda. Thank you, Kuya Eric. Pambira, kinakabahan ako sa intro lagi ni Kuya Eric eh. Yan. But anyway, good afternoon po muli sa bawat isa. Ako po ay masaya na naging kabahagi po ako na inyo pong gawain ngayon. Salamat sa invitasyon ng ating mga leaders, Kuya Eric and others. No? At ito po yung aking puso talaga na ang mga katatayan ay napakasarap kasama. No? Alam mo yun, ito yung aking kumbaga ito yung arena ko no? Sa ministry, sa tagal ko na pong nagmi-ministry. Kakwento ko nga si Kuya Pete, 2003, halos panabayan ko pala si Kuya Pete. No? Pero mukhang bata pa naman ako tingnan sa kanya. Kaklaruhin ko lang. Ho. Asa si Kuya Pete? Ayun. So, yun, mga Marilag boys nung una. So, yun po, at talagang ang puso ko talaga ay very clear. Dito po ako nilagay ni Lord sa mga katatayan. Dahil ang katatayan po ay napakalaki ng role sa pamilya, sa community, at sa ating simbahan. Yan po ang aking talagang hangarin na mga katatayan ay mailapit sa ating Panginoon. At yun po, at dahil dyan, belated Happy Father's Day. Yan, nga pala ng bawat isa. At dahil po Father's Day special, ako po'y kakanta. Parang kalahati lang may gusto Hindi na lang ako kakanta. Tutula na lang. Ayan, meron po akong ihandog na tula. Ito po'y para sa mga magigiting na ama ng tahanan. At tatawagin ko ang pinaka-magiting na ama. Siya daw po ang kumbaga machong tatay ng silang. No, tawagin natin si Kuya JC. 'Yon. Pwede po kayo sumabay. Yan, praise the Lord. Macho agad Yan, pwede po tayong sumabay. Yan, basahin ko po. Ang lakas ng isang ama. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang mga yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga kabarkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanilang mga kaopisina. Ito'y kung paano siya ginagalang sa tahanan. Yan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng pusong tinitibok ay ang pag-ibig. Ang lakas ng isang amay, hindi sa bigat ng kanyang binubuhat, ito'y sa mga kabigatang kaya niyang taphin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig, ito'y kung gaano siya katapat magmahal sa kanyang natatanging kabiyak. Baka natin ang Panginoon.
Salamat Kuya JC, naitawid mo ako sa siguradong kahihiyan. But anyway, tama po yung tula na yun. No? Malamang po nababasa na natin yan. Pero yun po, swak na swak po sa mga tatay. Na kasi ngayon, ang basehan ngayon ng mundo, ang mga tatay na mga kalalakihan na maraming chicks, idol. Di ba? Sabihin mo nga yung katabi mo. Idol ka ba dati? Di ba? Yun ang basihan ng mundo eh. Kapag marami kang chicks o ano ka, marami kang kalokohan, parang idol ka. Pero ang totoong malakas na ama, ang totoong lakas ng isang ama ay yung ama na talagang nagsusumiksik sa ating Panginoon. Diba? Amen? So I pray na yan po yung ating talagang kumbaga isa sa buhay. No, sa araw-araw marami tayong pwedeng mapagdaanan na magpapatumba sa atin. At ngayong gabi po, speaking of lakas, ang ating pong pag-aaralan ay related po dun sa lakas na yon. No, sino ba yung pinakamalakas na naitala sa Bible? No? Si Samson, yung matatalino yata Kuya Eric yung mga taga-Silang, no? Kasi nung sa 13 ko na yan, wala nakasagot eh. Hindi nagbabasa ng Bible ata. No? Anyway, yun po, talagang related sa ating pag-uusapan ngayon ang buhay ni Samson. At sa kanya pong buhay ay hindi po popular itong si Samson. No? Hindi po popular ang buhay ni Samson. No? Siya po ay parang bibihira nga nating mapag-aralan, no? Kahit po sa amin bibihira siyang mapag-aralan o maituro sa pulpito, no? At makikita natin si Samson ay sa mga Sunday school. Tama ba? Si Samson. Pero ngayon pong gabi, no, ako po nabibless po ako dito sa Word of God na to na marami pala tayong pwedeng matutunan sa kanyang buhay. At gusto ko pong ibahagi sa inyo, no, dito lang po tayo ito lang po yung ating pag-aaralan. Magbubulay-bulay po tayo at habang po tayo nagbubulay-bulay, i-relate po natin ang ating mga sarili sa buhay ni Samson. At basahin ko po muna sa Judges 13. Actually, ang buhay ni Samson po, 4 chapters lang ng Judges siya naitala. No, yun lang po yung kanyang lifespan, no, sa 4 na chapter. Sabi diyan, sabayan niyo po ako again. The Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Philistine, who oppressed them for 40 years. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no children. The angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. So, be careful, you must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. And sa 5 po, you will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin rescue the Philistine. No? So, yun po yung simula ni Samson at maganda po ang kanyang simula. No, maganda ang simula niya at yung simula na yon titingnan po natin ano ba yung naging ending. No, kaya ang title po natin ngayon, sabi pa diyan sa 25 pala, when a son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up, and the spirit of the Lord began to stir him while he lived. No? So, ang title po natin, when strength become weakness. Pwede pala 'yon. Na kahit na anong tibay mo, kahit anong tatag mo, minsan merong sisirit na kahinaan sa ating buhay. At bilang mga tatay po, relate po tayo dito na minsan kala natin matibay tayo, matatag tayo, pero hindi natin alam may mga kanya-kanya rin tayong spot ng kahinaan. No, sino dito yung walang kahinaan? Pwede na akong magkape-kape doon sa lobby. So, yun po, tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay merong opportunity na mag-aral, makinig, at matuto ng iyong makapangyarihang salita, Panginoon. At turuan mo po kami ngayon, ang bawat isa, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso na maintindihan namin ang mga salita mo, Panginoon.
Bigyan mo ba kami ng kaunawaan na magawa namin ang mga bagay na maririnig namin ngayon, Panginoon. And we invite your holy presence in our midst. Panginoon, ikaw po ang tagapagturo. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon. At ikaw po mangungusap sa bawat isa. Reveal to us your words, Panginoon. Tuturuan mo po kami upang magamit po namin ito sa mas lalo pang ikalalago ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pagpapati ng Panginoon. Ayan. Simulan po muna natin dito. Good start of Samson. Gusto natin yan, good start. Di ba? Maganda sa buhay natin, good start. Sino ba rito yung sa buhay niya? Good start agad ang simula niya. Wala na naman. No? Pare-pareho tayo. Minsan ang dami, wala talagang masasabing good start, no? Laging nagsimula tayo sa mali o sa hindi tama. Pero ito po, tingnan muna natin, ano ba yung good start ni Samson? Para po makarelate po tayo sa kanyang buhay. Sabi diyan sa verse 3 ng 13, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have children, no, unable to have children, sabihin na ang nanay niya na hindi na pinangalanan po, no, you will soon become pregnant and give birth to a son. No? So ibig sabihin po, si Samson ay bunga ng isang milagro. No, bunga po siya ng isang milagro. Napakasarap naman na ang buhay niya ay nagsimula miracle child, no, si Samson. No? Sino po rito yung nakaranasan ng mga milagro? No? Marami tayo diyan, no? Nakakaranas tayo at kakaiba pagka sinabi tayo ay bunga ng miracle ni Lord, ay pambihira naman, di ba? Napakasarap naman po 'yun. Ano pa yung good start ni Samson? You will become pregnant, sabi niyan, and for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth. No, hindi lang siya binuhay na miracle ni Lord, pero na-set aside pa siya. Nazirite po meaning set aside for God. No, isabihin po ay katangi-tangi. No, napipili. No, tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang pinili o pinilit? No? Yan po ang kanyang buhay, no? At ano pa ba? Hindi pa tapos. Ano pa yung good start ni Samson? When her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up. Wow! Miracle na, pinili pa, at pinagpala pa. Nasa kanya na ang lahat. Di ba? Ibig sabihin po, God's favor is with him. Napakaganda ng simula ni Samson. At siyempre tayo, gusto natin yan. Pag ang pabor ni Lord nasa sayo, pambihira. Ano pa ba naman ang pwedeng hindi mo kayang gawin? No, kaya maganda po na ang pabor ng Diyos, lagi nating dinidesire yan. No? Yung pabor po ni Lord ay napakalaki po ng pwedeng gawin sa buhay natin. Naalala ko po ang ating senior pastor dati, no, may mga iba't ibang simbahan, hindi lang po mga COG, ang namamangha sa ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan, sa COG. At ito po yung laging number one list ng question, no, na-encounter niya. Pastor, ano ba ang ginagawa nyo? Bakit umabot kayo sa ganitong kalaking ministry? Ano ba ang sikreto nyo? Lagi yon. Ano bang sagot ni Pastor Anthony? It's only because of God's favor. No, yun lagi. Wala siyang, kasi magaling magturo ka, meron kaming CLDP, meron kaming men's ministry. Hindi yun. No, ang pinaka-the best talaga na nakikita niya yung God's favor. At kapag tayo po ay nandiyan po sa atin yung pabor ng Diyos, lahat ng ginagawa natin may katagumpayan. Amen? Lahat ng ginagawa natin, pambira, bakit? Itong pinasok ko, swabing-swabe, konting effort lang. Binibless agad ako ni Lord kasi nandun yung pabor ni Lord. Kaya natutuwa po ako dito sa ating ministry, no, sa ating men's, dito sa Silang or sa buong Dasma. Ramdam na ramdam ko po yung pabor ng Diyos kasi lalo tayong lumalago. Lalo tayong pinapadami. Amen? At manifestation po yan na sinasamahan po tayo ng ating Panginoon na po sa ating pong ginagawa. At yun, favor of God. No? Favor of God. Lagi po nating hanapin yan. At yan po yung simula ni Samson. At dahil maganda yung start niya, meron pa po yan. Ano ba yung peak of his career? Ano ba yung mga great accomplishment ni Samson? No, siguro sa mga nakabasa ng buhay ni Samson, malalaman niyo. Ito po yung ilan sa mga great accomplishment or ano ba yung mga nagagawa niyang napakakamangha-mangha. Number 1 po, killing a lion with his bare hand.
Pambihira. Pag pumatay ng leon, wala nang, ano yan, wala nang gamit na kung ano mang sandata. No? Kamay, kinakamay lang. No, sino dito yung nakapatay ng ipis sa pamamagitan ng kamay? Ang hirap nun, ha? Di ba? Ang hirap nun. No, pambihira, yung galit na leon, kaya mong patayin pag sinalubong mo, wawasakin mo ang panga ng leon. Mahirap yon. So, kakaiba. No? Yan po ang mga nakilala si Samson. Ano pa? Killing 1,000 Philistine with donkey's bone. No, sa pamamagitan lang ng panga ng donkey, yung maliit na kabayo. Asno. Ni-research ko po yung bone na yon, mga 1 foot lang siya. Isang ruler lang mahigit, yun ang haba niya. No? Pero kaya niyang pumatay ng 1,000 Philistine na armed. No? Mga sundalong Filistino, pambihira. Kaya niya ba yun? Kaya niyo ba yun? Na-imagine niyo ba yun? Nahirap ka pumatay ng manok sa isang manok, no? Ano pa ba yung peak of his career? Caught, yan po, hinuli niya yung 300 foxes and tied their tails together. Pambihira naman, di ba? 300, pinagbuhol yung buntot. Yung humuli ka lang ng isa eh. Sabi ko, pambihira, saan niya kinulong habang hinuli? Paano niya hinuli? Kakaiba talaga, kakaiba, no? At hindi mo naman masasabing kwentong kutsero lang kasi nasa Bible. Nasa Bible, sabihin po talagang mayroon tayong matututunan dito sa nasusulat na sa buhay ni Samson. And lastly po, naging judge po siya ng Israel for 20 years. Just imagine nyo, leader po ito, may impluensya. No? Kilala sa kanilang bansa, sa Israel that time. At yan po yung mga great accomplishment ni Samson. No? Maganda yung simula, maganda yung karir. At tayo rin minsan mga tatay gusto natin yun di ba? Ang ganda na simula mo, kinilala ka, napromote ka, ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng negosyo mo. No? Pero tingin natin, ano ba yung ending? No? Hindi pa tayo pwedeng makasiguro na everything will be okay. No? Talaga sa buhay natin, ito po, may maganda tayong lesson dito na hindi natin pwedeng iyayabang, hindi natin pwedeng parang nawawala na tayo sa totoong may akda ng buhay natin. At ito po exactly ang nangyari sa buhay ni Samson, no? Sa kabila ng napakaganda niyang karir, sa kabila ng kasama niya ang pabor ng Lord sa buhay niya, ano pa ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari diyan? Eto Eto mayroong tragic end, no? Sino mag-akala na yung ganda ng tinakbo ng kanyang buhay, may leadership, may extraordinary strength, may extraordinary ability sa lahat, may influensya to, judge siya di ba? At hinahangaan siya ng lahat. Pero sino magsasabi na ang ending pala, meron siyang hindi magandang ending. At ayaw natin yon sa buhay natin. Sino ba gusto nung ganun? Na ang ganda ng simula, ang ganda ng kalakasan mo, napakaganda ng buhay mo, bigla ka na lang malulugmok sa anumang mga kabigatan or problema sa buhay. Ayaw natin yon. Pero ito po yung nangyari sa buhay ni Samson. And I pray na tayo po ay matuto sa naging buhay ni Samson at as early as possible, makapag-adjust po tayo at magawa natin yung nararapat para sa makaiwas tayo sa mas matindi pang problema sa buhay. Ano ba yung tragic end ni Samson? Alam na natin yan, no? Alam na natin yan. Ang dulo ng kanyang buhay dun sa chapter 16, sorry. So the Philistine captured him and gouged out his eyes. Yung napakalakas kanina sa mga kwento sa kanyang karir, napakalakas niya, kinakatakutan, ito nangyari sa dulo ng kanyang buhay. They took him to Gaza where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Ibig sabihin po, nabihag po siya at naging bulag, no? Naging bulag, naging parang wala na, bihag na. At sabi nga diyan, and forced to grind grain in the prison. Ano ba yung tawag ng araw? Di ba yung gilingan? Ikot ka ng ikot, pagka huminto ka, lalataguhin ka pa. No, hindi ka pwedeng wait muna, time first. Uhaw ako, walang ganoon, basta trabaho. At yun po ay nangyari sa buhay ni Samson.
Just imagine nyo po yung sinasamahan ng pabor ng Lord, yung napakalakas na tao, yung napakamakapangyarihang tao, ito po yung ending. No? Sino ba rito yung nakaka-relate na pambira o nga, no? Minsan sumasadlak tayo sa matinding hindi natin sukat akalain na mangyayari sa buhay natin. May mga ganun eh. May mga ganun, may mga suddenly tayo eh, na biglang ang laki-laki ng problema, ang laki-laki ng kabigatang kinasadlakan natin. No? Meron ba nakaka-relate dito? No? Yun, no? Di ba? Merong ganun tayo eh. Pero si Samson, hindi po ito suddenly na nangyari. Ito po'y progressive. Ito po'y unti-unti siyang, kumbaga po ay naligaw. Unti-unti siyang napariwara. Sabihin natin sa salitang mga sa mga salita natin, sa lingwahe natin, napariwara na hindi niya namamalayan. At ito po yung ating didiinan ngayon. Ano ba yung simula ng pagbagsak? Paano ba tuluyang bumagsak si Samson? No, the fall. No, at meron pong 4 na bagay tayong matututunan dito at tinawag ko pong na the brat. Yan. Yan po yung 4 na bagay na naging dahilan kung bakit si Samson po ay tuluyang bumagsak. No? So, tuloy pa tayo kaya? Tuloy pa tayo. Sige, number 1. Ano ba yung unang naging sablay ni Samson? Being disobedient. Being disobedient. No? Pag tayo pala ay hindi marunong sumunod, parang yung laro kanina, simpleng instruction lang. No? Simpleng instruction lang ni Kuya Eric, ang hirap sumunod. No? May simple, may no? Walang kamay, pero gumaganon eh. Naririnig naman natin yun, tama? Naririnig naman na naglalaro yung walang kamay eh. Pero wala, bumagsak na eh. Sige, simple na. Kita ko rin kayo. No? Ang hirap po talaga na talagang straight tayo. At si Samson po, ano ba yung naging niya? Ano ba yung naging unang tawag dito? Sablay niya sa disobedient. No? Sabi diyan sa Judges 14, one day, when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. When he returned home to told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. No? So, tutuloy ko lang sa verse 2. Bakit nag-disobey siya? Sabi niyan, his father and mother objected, isn't there any woman in our tribe or among all Israelites you could marry? Kasi po, nung araw, hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba, lalo na sa mga Philistine woman, no, yung mga taga-Israel. So, kaya yung kanyang mga magulang, wala na ba sa lahi natin, wala ba sa tribo natin dito, na kahit isang babae, or sa buong Israel, kukuha ka pa ng Philistine woman? No? They asked, why you must go to pagan Philistine to find a wife? But Samson told his father, get her for me. She looks good to me. Unang disobey niya, ang kanyang magulang, hindi niya sinusunod. No? Ang problema ni Samson, pag ginusto niya, gusto niya. No? Ang problema ni Samson, pag natipuhan. No? Mga bro, mga kuya, hindi lahat ng it looks good to us is good for us. Hindi lahat ng maganda sa ating paningin ay makakabuti sa atin. No? Maraming mga bagay diyan na liligawin tayo ng mundo. Marami tayong mga bagay na sisilawin tayo ng mundo. No? Sa unang tingin, maganda. Sa unang tingin, parang favorable sa iyo, tama. Pero later on, marirealize mo, hindi pala kalooban ni Lord yun. Minsan po, meron po akong mga nakakausap or siguro hindi ko na rin mabilang, pero ito lang po nag-strike sa akin. Meron pong isang potential na leader dati sa men's, mga way back, siguro 15 years ago. Potential siya, kaya lang, nung medyo na yung kanyang ministry, nagpaalam kasi mag-a-abroad. Kuya, palalakihin ko lang yung anak ko kasi dito nag-aaral sa Piruso, gano'n. Ano ko lang, pag nakabuelo na, magbibusiness na. Ang ganda ng plano niya para sa pamilya, para sa paglaki ng mga anak. So, pinag-pray mo ba yan? Sabi ko sa kanya, kasi mahirap iiwanan ng pamilya. Kuya, kailangan talaga, ganyan, pinag-pray ko naman. So, sa madaling sabi, umalis. No? Umalis kasi pamilya na pinag-uusapan. Yun po wala tayong magagawa doon kung pamilya na.
Pero yun nga, after mga ilang buwan lang, hindi nagtagal, napaka ano yung mga naririnig ko, nagkahiwalay, nag-asawa na siya ng iba, pinabayaan na rin yung asawa, hanggang sa, yan na po, ang dulo po, wasak ang pamilya. No? Wasak ang pamilya, ibig sabihin, yun po yung sinasabi ko kanina, parang sa unang tingin, parang tama, parang magandang opportunity. Pero mag-ingat tayo mga bro, mga tatay, mag-ingat tayo sa bawat desisyong gagawin natin. Always consider, wait for God's right time or signal sa ating buhay. Huwag po tayong basta magdesisyon na pansarili natin kasi po mahirap pag tayo po ay namali. No? At yan po ang simula ng pagbagsak natin. At ganun po nangyari kay Samson. Ano pa yung mga disobedience niya? Tumingin po siya sa carcass of the lion. Bawal po yun bilang Nazarite. Bawal po tumingin sa anumang carcass o bangkay ng hayop, ng tao. So, pero siya, ito po yung pupuntahan niya na yung kanyang Philistine woman na papakasalan. Kumuha pa siya ng, tama ba? Kumuha pa siya ng honey doon sa loob ng carcass. Hindi lang tiningnan, kundi, lumapit pa, sumausaw pa. So, alam niya po yan, alam niyang bawal yon, pero dinisobey po ni Samson ang mga bagay na yan. At yung isa pong pagkakataon, no, when his father making a final announcement, Samson threw a party, no, nagpa-party pa. At yung party yon hindi isang araw, 7 days, 7 long days. No, at though hindi po nasabi diyan sa Bible na mayroong wine, no, dahil bawal din po yung wine sa mga Nazarite, sa mga pinili ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, no, bawal yung wine. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi ka na ba nagwa-wine? No, bawal ang alak. Bawal ang alak. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang hindi na ba ano yan? Wala na, no? Praise the Lord. No, si Samson po, gumawa ng party. So, sabihin, nandun po, talagang hindi maiwasan, meron po silang mga nagkainuman, nagkalasingan. No, so yun po yun. At marami po siyang mga bagay na nagpakita na dinisobey niya yung kanya pong pagkatao bilang isang Nazarite, bilang isang lingkod ng Diyos. Marami po siyang na-violate. At yan po ang isa sa mga simula, no, ng pagbagsak ni Samson. At tutuloy ko lang po, ano yung number 2? Ito, raging attitude. Ano ba yung attitude? Ano ba yung raging? Yung pang magagalitin, sobrang furious, sobrang pag nagalit, wagas. No? Ang initin ng ulo. Gusto lagi patayan. No? Hindi ko alam kung meron ganito dito kay Eric. Meron bang ganito mainitin ng ulo? Meron? Ito kasi delikado pala 'yon. No, delikado pala 'yon kasi ano ba rito yung patunay na si Samson pag magalit wagas. Sabi niyan, the spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to the town of Ashkelon, killed 30 men. Ito pong kwento na to nung after nung kasal niya po, meron siyang riddle, no? May riddle siya, hulaan niyo ba, sweeter than honey, no, stronger than a lion, di ba? Merong ganon. Nung nahulaan po yung kanyang riddle, ay pambihira, napikon. At dahil sa kanyang pikon, dahil nahulaan yung riddle niya, yung bugtong niya, ito po ang kanyang ginante. No? Pinatay niya at bumatay siya ng 30 men. At kinuha yung mga damit at pinamigay doon sa nakahula. No? Ganun siya katindi, ganun siya ano tawag dito? Raging attitude, masyadong mainitin ang ulo. No, kaya nga ngayon, 'di ba, sa mga road rage lang ang dami nangyayari. No, nagpapatayan dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan, pabigla-bigla, nauuwi sa hindi maganda. No, nauuwi sa hindi maganda. Kaya sa buhay po natin, ano pa yung nangyari diyan kay Samson? Nung pong siya dinalaw niya yung kanyang asawa at nalaman niya na wala na. Binigay na doon sa kanyang kaibigan, pambihira. Yun na naman. Sabi diyan, this time I cannot blame for everything I'm going to do to you, Philistine. Then he went out and caught 300 foxes. He tied their tails together in pairs and he fastened a torch. No? Sinindihan niya ang mga buntot at pinakawalan po doon sa mga trigo, sa mga pananim ng mga Philistine at naubos po lahat ng pananim ng Philistine. Pati po yung mga aanihin pa. No, ganun siya katindi. He burned all the grain to the ground, including the sheaves and the uncut grain. He also destroyed their vineyards and their olive groves.
ubos, walang pagkain ang mga Pilistine. No, bata, matanda, walang kakainin. So ganun po yung galit niya na damay-damay na. Wala siyang pakialam kung sino masasagasaan, no? Kaya po yung sobrang galit minsan talagang he burned, no? Apoy talaga ang resulta, no? Sa pamilya natin minsan mga kuya, mag-ingat tayo. Lalo na sa mga anak, paano ba tayo magtrato? Yung galit ba natin na ako ang tatay dito, ako masusunod. No, ganun ba tayo? Wala akong akong hari dito. Ganun ba tayo sa bahay? Baka naman pagdating dito sa church, sa fellowship, ang bait-bait natin. No, oh bro, kape ka. Pero pag uwi sa bahay, baka naman takot yung mga anak natin sa atin dahil tayo po'y kilala na masyadong magalitin. Mainitin ang ulo. No, tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Mukha ba mainitin ang ulo niyan? Ha? No, si Samson po diyan nagsimula. Diyan nagsimula ang kanyang karir. Diyan po nagsimula ang kanyang pagbagsak, no? Diyan po nagsimula na siya po ay unti-unti pa lang naguguho. Yung kanyang lakas pala, kung makikita natin, malakas lang siya sa labas. Pero ang loob niya po ay mahina. No? Kaya po tayo mga tatay, maging maingat po tayo. Dahil ito pong mga bagay na to, minsan hindi natin akalain, dito tayo masasadlak. Dahil sa galit, napaaway ka, yung kaaway mo, mainitin pala ulo, pinatulan ka, at minsan po nauuwi sa hindi maganda. No? Sa buhay ba ngayon, merong ganun nakikipagsundukan? Wala naman siguro sa men's, no? Sa Facebook kaya, paano kaya tayo mag-react sa Facebook? Baka nga, hindi tayo matapang sa suntukan sa harapan, pero sa Facebook naman, ang dami nating masasakit na salita. No? Pag pumatol tayo, ang dami masasakit. No? Lahat ng issue pinatulan natin, lahat ng issue sinausawan natin, at ang nangyayari po ay nakakasakit din pala tayo ng damdamin sa iba. So mga kuya, mga bro, maingat po tayo sa ating mga bawat hakbang, sa bawat sitwasyon. No? Siguraduhin po natin na sabi nga hindi lang tayo peace lover, but peacemaker. No? Hindi lang tayo tayo talagang magiging magiging tulay tayo ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating ministry. No, pagka mayroong lumapit, bro, alam mo ba si ganito, grabe. Ganun ba? Oo nga, mukha kaya pala. Sausaw ka na rin, hindi mo nga alam ang kwento. Dapat po, ang susi daw, kapag may ganong mga hindi magagandang mga salita, ikaw, pag sa'yo na sinabi, ikaw na yung mag-i-stop. Bro, siguro naman, hayaan mo na yan, pagpatawad mo, no? Maaayos din yan. Wag kang papatol, wag kang ang tawag dito, gasolina rin yung sisindihan mo palalo. Tama? Gagatungan mo pa. Maging tayo, peacemaker. Maging way ng kapayapaan. No? Sabi nga sa Proverbs 29:11, fools give full vent to the rage, but wise bring calm in the end. No? Kapag tayo po mainitin, tayo po ay magagalitin, ay laging gulo. Walang mapapala. No? Laging gulo, laging away. Laging away. Ang hirap nun Yung lagi ka may kaaway. Ang hirap nun. Pero sabi daw, yung mga matatalino, ang gusto raw kapayapaan. May kaayusan. Amen? May kaayusan. At wag tayo maging baliw, sabi diyan. Wag tayo maging, anong tawag diyan, fools? Hangal. Wag tayo maging hangal na ang dulo ay kapariwaraan natin. So, yun po. Pangatlo, arrogance. Yan. Arrogance. No, paano ba pinakita ni Samson yung pagiging arrogante niya? At ito po ay nangyari after niya mapatay yung 1,000 Philistine using donkey's bone, jawbone. No, ito po 'yon at basahin po natin sa Judges 15 verse 17 to 18, sabi diyan, when he finished his boasting, no, nagyayabang po siya dito. Pumatay ako ng libu-libong Philistine gamit ang buto ng asno, no, jawbone. No, after he finished boasting, he threw away the jawbone and placed was named Jawbone Hill. Samson was now very thirsty. Naho po siya, and he cried out to the Lord, you have accomplished this great victory by the strength of your servant. Ano po napansin natin dito? Parang nawala na si Lord. No? Napagtagumpayan ko to sa aking lakas. Must I have now died of tears and fall into the hands of these pagans? Papatay mo lang ba ako sa uhaw? No?
nagigets niyo ba yung ano na to? Yung version ni Samson na to? Di ba, sign of arrogance? Ang bihira. Bakit mo tatanungin si Lord ng ganun? Bakit mo i-ask si Lord ng ganun? No? Hindi mo alam kung sino yung sinasabihan niya. At dito po mapapansin natin na wala na sa eksena. No? Parang yung accomplishment niya, it's because of his strength. Yung kanyang accomplishment, yung kanyang great accomplishment, nawala sa eksena si Lord. Dahil sinasabi niya, napatay ko to dahil sa aking lakas. No? At yun po, parang tinatanong niya si Lord. O tanong bang tawag dito? Parang as sort of arrogance na tanong. No? Pinagtagumpay, tawag dito, binigyan pa ako ng tagumpay para lang mamatay dito. Tayo ba, paano ba tayo magtanong kay Lord? Pag tayo po may problema, pag tayo po ay may mga iba't ibang sitwasyon, paano tayo magtanong? Lord, pambira, attend ng mens. No? Tapos, ganito nangyayari sa akin. No? Bakit naman ganito nangyayari sa akin? Ganun ba tayo magtanong kay Lord? Nagsisimba naman ako, Lord, nagbibigay naman ako ng tithes, bakit gipit na gipit pa rin ako? No, ganun ba tayo? Mga kuya, isang tip. Iba yung tanong, iba yung may arrogance kasi yung tono. Why not ibahin natin? No? Gawin natin ganito, Lord, ituro mo sa akin kung ano yung mga bagay na dapat matutunan sa sitwasyong ito. Minsan kasi, mga kuya, dinadaan tayo ni Lord sa mga iba't ibang sitwasyon para matuto. No, wag nating questionin si Lord. Alam niya ng lahat ng bagay eh. 'Di ba? Alam niya naman, 'di ba? Siyempre, pinagtagumpay ka nga sa 1,000 Philistine, yung pa kayang tubig mo na iinumin, problema mo ba naman 'yun, 'di ba? Sign of arrogance talaga. Sabi ko to si Samson, napakaisip bata, no? Parang ganoon eh. Minsan tayo mga tatay, baka may kilala tayo dito, sana wala naman dito. Yung pag umasta, parang bata. No, parang hindi niya alam yung kanyang sinasabi. No, tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, maingat po tayo. No, baka yung mga way natin, kala natin okay, pala hindi. Pala offending na. No, at ito po yung nangyari sa buhay ni Samson. No, kukwestiyonin mo yung mayakda ng buhay mo, kukwestiyonin mo yung nagbigay ng future mo, no, para bang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero alam nyo, si Lord napakabuti. No, sa kabila ng kanyang arrogance, yung sumunod kasing verse diyan, yung sumunod na verse, ano yung sinabi diyan? So God caused water to gush out. Ang bihira si Lord, no? Grabe. Kahit na gano'n na yung ugali ni Samson, si Lord, dinidinig pa rin, sinusupply pa rin yung kanyang hiling. No, sa buhay po natin mga kuya, ganun po yun talagang ang Panginoon. Grabe ang pagmamahal sa atin. Ang Panginoon po, grabe yung pagmamalasakit sa atin. Sa kabila ng mga sablay natin, sa kabila ng ang dami nating mga pagkukulang kay Lord, si Lord naman hindi agad-agad bumibitaw sa atin. No? Hindi agad-agad bumibitaw at talagang sasagarin niya yung kanyang pabor, yung kanyang pagmamahal at ipapakita niya rin po na talagang siya'y concerned po sa atin. No? At lastly po, lastly, ito po matindi na. At ito po, being trapped by the enemy's scheme. Ito na po yung pinaka-highlight ni Samson at tuluyan na po siyang bumagsak. And I pray po na hindi tayo umabot sa ganitong pagkakataon. Ano po ba yung naging trap sa kanya? Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah. Ayan na naman si Samson. No? Saan siya natutumba? Saan siya nagpupol lagi? Sa babae. Tingnan mo nga katabi mo, mukhang kahinaan ba babae? Si Samson, babae talaga kahinaan. Sino po rito yung dating chick boy? Yung dati. Tingnan mo, may tayo lang naman eh. Sino po rito? Yung higit na, yung nakadalawa. Yan. Wow, nakatatlo. Nakatatlo bago mag-asawa. Naka-live tayo, Kuya Pete. Baka hindi alam ni ate, nakatatlo. So ito na naman si Samson. Samson fell in love with a woman named Delilah who lived the valley of Sorek. No, ito na naman si Samson. The rulers of the Philistines went to her and said, ito po, kinutsaba na si Delilah, entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can overpower and tied up securely. Then each of us will give you one
pieces of silver. No, issue pass. Sa ibang version po, ano po yan, 5 po silang Philistine leaders. 5 po yan. Kaya, yun po, merong money involved dito. At ginamit nila si Delilah para ma-bait or i-entice si Samson at malaman ang sikreto ni Samson bakit ganun ubod ng lakas. No? At ito po, may wisdom po dito na maingat po tayo rito, mga kuya. Baka mamaya under attack na tayo, hindi natin namamalayan. No? At sabi ko, nilaro ko tinumpit ko po itong 1,100 pieces na silver. Magkano kaya ang amount niyan? Alam niyo naman ako, pag may mga numero, negosyante. Siyempre, kinumpit ko po yan. Ito pala ang value niyan ngayon. Yung 1,100 pieces of silver, pag kinumpit mo po sa kilogram yan, 12.43 kilograms. No? At sa dollar po, ang 12.43 ay 11,500 US dollar. No? Pag tinotal natin yan times 5 na Philistine leader kung magbibigay ng bawat isa sa kanila, yan po ay $57,500. At pag kinonvert sa peso, magkano po? 3 million. No? 250,000. Hindi ho, maliit na pera, di ba? Milyon na rin. No, anong point dito, mga kuya, mga bro? Pag ikaw under attack na at igugubo ka na ng kalaban, mumumuhunan din sa'yo. Hindi pipitsugin ng kalaban. No, namumuhunan, pwedeng gamitan ka ng pampakinang. No, ang katapat mo silver. Ang katapat mo may kinang. No, kaya maingat po tayo rito, baka mamaya dito tayo natatrap, no? At ito na yung magpapalubog sa ating pananampalataya. No? Dito na tayo pahihintuin sa ating pananalig sa ating Panginoon. Tutuloy ko lang po. Sabi diyan sa verse 6, so Delilah said to Samson, please tell me what makes you strong and what it would take to tie you up securely. Sabihin mo nga sa akin, Samson, ano ba yung nagpapalakas sa'yo? No? Sabihin mo nga. At sumagot naman si Samson. No? Sabi diyan, pag ako tinalian ng mga bowstring na hindi pa nagagamit, mawawala yung lakas ko. And true enough, yun po yung ginawa ni Delilah, tinalian ng mga yantok, no, na hindi pa nagagamit, no? At tingnan po natin, sabi diyan, so the Philistine woman rulers brought Delilah 7 new bowstrings, at tinali po nila si Samson, tinali po, pero ano pong nangyari? Ano po nangyari? Wala pong nangyari, no? Kinalas lang ni Samson at naputol. At ito pong tagpo na to, paulit-ulit na ginawa at panunukso ni Delilah na hindi namamalayan ni Samson. Meron pa yung kapag kumuha kayo ng lubid, na bagong lubid, no? Yan magpapahina na, manghihina na ako, hindi ko na kaya yan. Or kapag yung aking tirintas, tinali nyo sa isang pool, wala na akong lakas, no? Paulit-ulit po yun. Hindi tumigil si Delilah sa pagtuklas ng lakas ni Samson. Pero si Samson po, alam nyo na, minsan ang mga katatayan bumibigay. No? Ang mga katatayan, tayo po, minsan hindi natin namamalayan na tayo po pala ay nasa trap na ng scheme ng kalaban sa buhay natin. At napakahirap na po tayong makawala kapag po tayo ay napunta sa isang trap. And ito po yung huling tagpo. Samson naman, no? Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, mahal mo ako. Pero hindi mo sinasabi sa akin yung sikreto mo. No? 3 times mo na akong niloloko. No? Parang nakikinikinita ko na si Delilah, medyo pahaplos-haplos pa. Samson naman. No? Tama? Alam mo, talagang ang kalaban, isusum in ka niya sa pinaka-weakness points mo ng buhay mo. Alamin niya kung ano yung kahinaan mo. At hindi ka niya titigilan. No? At anong sabi diyan? Sabi diyan, she tormented with her nagging day after day until he was sick to death of it. Tingnan nyo. Day after day, araw-araw kang tutuksoin ng diablo, mga kuya. Hindi ka tatatatantanan. Lalo na kung alam niya kahinaan mo. Ano ba kahinaan mo, mga kuya? Wow legs pa rin ba? O hindi na? O ano, sa meron sa wala? O ano ba? Mga kuya, kailangan ma-define natin ang kahinaan natin.
Si Samson po, ito pong kahinaan niya. Babae at yung lambing. Pagka nalambing-lambing siya, nahaplos-haplos na, bumibigay si Samson. No? Bumibigay si Samson. At nawa tayo mga kuya, maging strong tayo dito. Huwag tayong bibigay. Huwag mong hayaang maibenta ang yung pananampalataya. And sa 17 po, finally, Samson shared his secret. Ito na. Sinabi niya na ng tuluyan. No? My hair has never been cut off, he confessed, for I was dedicated to God as a Nazarite from birth. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as anyone else. Bumigay si Samson. Yung dating napakalakas, napakasiga, napakaastig, parang walang tatalo, ito po ang nangyari, bumigay din dahil sa araw-araw na panunukso sa kanya ng kalaban. At sabi diyan sa verse 18, Delilah realized he had finally told her the truth. She sent the Philistine. Sabi niya, balik kayo dito. At sinabi niya na, ako naniniwala, totoo na to. No? Kasi nga, di ba? May money involved eh. Sabi niya, so the Philistine rulers returned with the money in their hands. No? Talagang may value ang pagbagsak natin mga kuya. Hindi ka ibabagsak ng wala lang, lalo na kung mainit ka naglilingkod kay Lord, mas maging maingat ka. Kasi mamumuhunan talaga ang kalaban sa iyo para sirain ka, para pabagsakin ka, para tanggalan ka ng init sa paglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya maging maingat po tayo. At si Samson po, ito po yung naging trap niya sa kanyang ministry, sa kanyang karir. Hindi niya namalayan, papunta na po siya sa mas nakakalungkot na sitwasyon o tagpo sa kanyang buhay. At tutuloy ko lang po sa verse 19, sa verse 20 sabi diyan, then she cried out, sabi nung ni Delilah, Samson, the Philistines have come to capture you. Naroon yung mga Philistine. So, ang iniisip ni Samson, kaya niya pa. No? Paggising niya, I will do as before and shake myself free. But he didn't realize the Lord had left him. No? Kala niya, ganun-ganun lang yon. Umano siya, nagpatukso siya, nagpauto siya, sorry sa word, nagpauto siya, at binaliwala niya yung atake ng kalaban sa kanya. At ito po yung nangyari, the Lord had left him. No? Sa buhay po natin, sabi kanina, nung una, sumasama pa ang Diyos sa kanya, kahit na medyo sablay na yung kanyang ginagawa, sumasama pa si Lord, dinidinig pa yung kanyang panalangin, pinagbibigyan pa siya ni Lord. Pero mga bro, ito po magandang lesson dito. Kapag patuloy natin ginagawa ang mga bagay na alam nating kasalanan, hindi forever ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Pag hindi mo iniwanan yung kasalanan na yan, darating ang point, si Lord aalis. No? Si Lord aalis sa ating buhay, parang magugulat ka, bakit ganun? Wala na akong lakas, wala na. Lahat na ng simulan ko, puro lugi. Lahat ng gawin ko, puro palpak. Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Puro problema na lang ang aking kinakaharap. Siguro maganda mag-assess tayo. Baka lang naman. Meron kang dapat na i-give up. Meron kang dapat na ayusin. At ito po, the Lord had left him. Sabi diyan, iniwanan na siya ni Lord. So, kapag wala na si Lord sa buhay ni Samson, ano nangyari? The Philistine captured him and gouged out his eyes. Wala na. Kung ano na lang gustong gawin ng Philistine, wala na siya magawa dahil wala na yung lakas na dating meron si Samson. They took him to Gaza where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Ito po yung tragic end ni Samson at dito na po siya tuluyang nabihag at wow, hindi natin sukat ma-imagine na ganito po yung magiging ending ni Samson. Dahil sa kanyang pagsawsaw at in-enjoy niya yung kasalanan, in-enjoy niya yung mali sa kanyang buhay, at ito na po yung naging trap sa kanya. Nagsimula sa may mga type lang siya na gusto niya, ito po, hindi niya na naiwasan, na-trap na siya. Napagkaisaan siya ng Philistine, gumamit ng babae na naging kahinaan niya, at yun na po, hindi na siya nakawala dito. No? And I pray po na tayo po, maging matalino tayo. Ano ba yung mga posibleng trap sa atin? Ano ba yung tingin nyo na mukhang dito ako lagi natutokso? No, assess natin yan. Bibigyan tayo ng wisdom ni Lord, mukhang dito. Mukhang every
Wednesday, dito ako natutokso na laging mayroong lakad. Labanan mo yan kasi alam ng kalaban, dadaling ka dito sa fellowship eh. No, minsan gumagawa ng dahilan, magugulat kayo, no? Kung kailan may schedule ka ng gawain, saka naman ang daming kaibigan, ang daming mong pinagkakabalahan, no? So, i-check po natin 'yan, maging matalino po tayo na huwag tayong mapunta sa ganito pong sitwasyon na trap tayo ng kalaban sa ating buhay. And sabi diyan, ito yung mga hindi nakita, yung mga realization dapat ni Samson. No, hindi niya na-check sa kanyang buhay. Bakit ba tuluyan siyang bumagsak? Ito po yung ilan. Fail to address his glaring character weaknesses. No? Ito po may magandang lesson dito. Yung kanyang palpak na attitude, yung kanyang palpak na character, yung obvious naman dahil nakikita na napaka mali-mali, no? Kumbaga ang daming supply, hindi niya na-address 'yon, no? Hindi niya nakita. Ano pa? He act impulsively, yung pabigla-bigla, hindi nag-iisip, hindi na hinihintay yung gawa ng yung go signal ng Lord sa kanyang buhay. Pabigla-bigla na lang. And he misused his God-given gifts. Yung lakas niya sana, may purpose yun eh. No, may purpose yun, kaya lang ginagamit niya sa mali. No, kaya tayo, minsan pag binigyan tayo ni Lord ng magandang gift, gamitin mo sa ministry, gamitin mo sa church. No, kung magaling kang IT, no, wag mong gamitin mang scam. Diba? Binigyan ka ng talino ni Lord sa IT, pambira, wag mong gamitin sa mali. Gamitin mo sa church. No, magpagamit ka sa media. Kung magaling ka magmusika, tawag dito, tumugtog, kumanta, gamitin mo sa church. Gamitin mo sa ministry, no? But Samson, he misused his God-given gifts. And ito po are overcome by an area of weakness. Yung kanyang buhay, kala niya, yun yung tama ang ginawa niya. Pero hindi niya alam na overcome pala siya ng mga kahinaan niya. No, hindi niya na-discern. So anong point dito mga kuya? Anong na-observe niyo sa buhay ni Samson? Sabi ko, wala bang kahit isa man lang na tumapik kay Samson, magpaalala? Wala ba siyang inner circle? Judge siya eh. Leader siya eh. Wala ba siyang kabro na, bro, ang bira, sablay na itong ginagawa mo. Di ba, ang dami nang nasasaktan. Ang dami nang nahihirapan. Bro, nakokompromise na yung buong Israel. Nadadamay na dahil sa kalokohan mo. Nadadamay na yung church. Sabi ko, bakit wala? No? Bakit wala? Isa po sa dapat nating appreciate, meron tayong mga ganito, may mga C2S tayo, may mga fellowship tayo. Huwag niyo pong baliwalain to. Kasi ako personally po, dito ako lumago, dito ako natuto, dito ako talagang bumaon kay Lord. Kung wala akong men's ministry na saksihan, kung walang church na nasumpungan ko, hindi ko alam. Baka kami ni Kuya Eric ngayon magkasama sa kung saan-saan. No? Hindi ko alam kung anong buhay ko kung wala akong nasumpungan ganitong simbahan. Kaya pasalamat po ako na may mga kasama tayo, nagpapaalala sa atin. No? Meron nagre-remind. Mga padala ni Lord yan para palalahanan ka. Kasi minsan yung paalala, appreciate mo yon kasi pinapaalalahanan ka ni Lord dahil ayaw kanyang malagay sa mas siguradong kapahamakan ng iyong buhay. Huwag kang magalit. Minsan nagagalit pa tayo pag sinasaway tayo. Minamasama natin. Hindi para sa nagsisita yon, mga kuya. Kung tayo man ay nare-rebuke, kung tayo man ay napagsasabihan, is because yun yung way ni Lord na ipadamay ang kanyang pagmamahal dahil ayaw kanyang mapariwara. Amen? Ayaw kanyang mapariwara. And, eto siyempre, hindi naman tayo magtatapos sa malungkot. Great finish. Kahit ang sablay na, kahit ang dami ng mali, pero ito maganda. Merong great finish si Samson. And I pray na ito rin yung mangyari sa atin, no? I-desire natin. Gusto natin finisher tayo, finish well, no? Sa buhay natin gusto natin great finisher tayo. At ano ba yung great finish si Samson, no? Ito po yung last chapter ng kanyang buhay. Sabi niya, "Now the lords of the Philistine gathered together to offer a great sacrifice to Dagon, their god." No, nagre-rejoice na sila, mga Philistine, and they said, "Our God has delivered into our hands Samson, our enemy." Yung Diyos-Diyosa natin, no? Grabe. Pinagkaloob niya yung malakas na si Samson, no? Nabihag natin. Sabi pa diyan,
When the people saw him, they praised their God, and they said, "Our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead." Pinagbubunyi nila yung pagkakabihag ni Samson. So it happened when their hearts were merry that they said, "Call for Samson." Nung medyo nakaya malagihay na. No, ang naalala nila sino? No, si Samson. Call for Samson that he may perform us. Pampihira naman yung judge ng Israel, yung leader, yung tinitingala, yung sikat na sikat, yung napakalakas. Performer. Ano kayang klaseng pagpe-perform? Hindi kaya, di ba? Inimagine ko, paano siya magpe-perform? Hindi naman pwede nakatayo lang yun doon, di ba? Bato-batuhin yun, no? Kaya, no, malamang parang si Kuya Roger kung sumayaw yun. Performer, pambira naman, di ba napunta sa ganon? Ano ba sabi dyan? So they called for Samson from the prison, and he performed for them, and they stationed him between the pillars. Then Samson said to the lad, no, bata na lang ang humihila sa kanya, sabihin wala, powerless na talaga siya, sagad na siya. Let me feel the pillars which support the temple so that I can lean on them. No, sabi niya dun sa bata. And now the temple was full of men and women, all the lords, lahat ng leader ng Philistine, nandoon lahat present, walang absent. About 3,000 men and women on the roof watching while Samson performed. Wow, highlight nila si Samson. Doon sa kanilang feast, sa kanilang celebration, highlight si Samson. Yung dating mainit na likod ni Lord, yung dating ginagamit ni Lord, yung leader ni Lord, pambira, naging performer. Di ba? Ito po yung nangyari, pero napakabuti ng Lord sa buhay ni Samson. No, alam niyo yung nangyari? Ito po maganda rito. Sabi niya sa verse 28, then Samson called to the Lord, saying, no? Ito na po yun. Ibig sabihin po, he acknowledged God sa buhay niya. For how many years, long years, hindi niya in-acknowledge si Lord. Sa kanyang mga accomplishments, sa kanyang career, sa kanyang leadership bilang judge, wala si Lord sa eksena. But now, sa sitwasyon niya ngayon na wala na siyang lakas, wala na siyang paningin, wala na siyang mata, wala nang power, wala nang lahat sa kanya, this time, he acknowledged the Lord sa buhay niya. At ito po napakagandang finish na ginawa ni Samson. No? Sa buhay natin, kailangan i-acknowledge natin si Lord. Ano man yung ating sitwasyon, nananagumpay ka man, maganda man yung karir mo, maganda man yung negosyo mo, maganda man ang takbo ng buhay mo, kay Lord mo lahat ipagkatiwala yan. Si Lord lahat ang nagbigay sa'yo. No? Kailangan wala tayong kukuning katiting na glory. I-acknowledge mo na si Lord ang nagbigay sa'yo ng karapatan or pagkakataon para maranasan yan. And kahit na ikaw ay bagsak na, lublob na, sige lang. Acknowledge mo pa rin, si Lord pa rin ang aahon sa'yo. No? At ito po yung ginawa ni Samson, he acknowledged God. At sabi diyan, "Oh Lord, remember me, I pray." No, this time, no, ito na. Nag-iba na yung tono. Yung kanina siga, yung kaninang impulsive, yung kaninang tawag doon, raging attitude, o yung magagalitin, ay ngayon, marunong na magpakumbaba. He humbled himself, "Lord, remember me, I pray." Alalahanin mo naman ako, Lord. Kasi naramdaman niya na, iniwanan siya ni Lord sa buhay niya. Nung nawala na yung lakas niya, nawala na lahat niya, alam niya, no? Lord, remember me. At ito po yung panalangin natin ng isang ama na talagang pwedeng hindi madinig ng ating Panginoon. Kahit na tayo sumasablay, kahit na tayo ay naliliko, realize natin, mag-humble down tayo kay Lord. And ano pa dyan? Strengthen me, I pray. Just this once. Isa na lang, Lord. Isa na lang. Strengthen me. No, kahit last na lang, Lord. Last na lang. Bigyan mo na ang pagkakataon. Ibig sabihin po, alam niya na ngayon kung sino talaga yung source ng kanyang lakas. Buong-buo na yung kanyang realization. No, minsan po talagang pag tayo po nasa sitwasyon na lugmok na nasa lowest point of our life, minsan dyan po tayo nakaka-realize, no, kung sino ba talaga yung pwedeng mag-ahon sa atin. No, and Samson po na-realize niya, o nga pala, hindi ko pala lakas yun. Kung ano man yung nangyari sa akin, wala pala akong lakas na
Hindi pala aking lakas yun, kundi nangyari yun dahil sinasamahan ako ng Lord sa aking buhay. Sige po, panapatin si Lord. He knew the source of his strength. And sabi diyan, that I may in one blow take vengeance on the Philistine for my eyes, for my two eyes. No? Ibig sabihin po, ano yung kanyang nasa isip? Babawian ko tong Philistine. No? Hindi ko alam kung nakikita niya pa rin or na-imagine niya yung dami, yung nandun lahat yung mga opisyal, hindi ko alam. Pero ano pong ibig niyang sabihin dito? Ito po ulit na alala niya yung kanyang purpose. Kasi ang purpose niya in the beginning, you will deliver Israel into the hands of the Philistine. Ito talaga, kaya nga siya binuhay eh. Kaya nga set aside siya, kaya nga bunga siya ng miracle ni Lord eh. Dahil meron siyang great purpose. I-deliver mo ang Israel sa kamay ng mga Philistine na 40 years ng bilanggo, alipin ng mga Philistine. Kaya lang, namali eh. Nakakanal eh. Namali ng galaw eh. No, pero this time po, ito na-realize niya, Lord, alam ko na yung purpose ko. Minsan pa, Lord, pabawiin mo naman ako. At sabi ko rito, ba't kaya ang kanyang dahilan for my two eyes? No, for my two eyes. At ito po ang ibig sabihin niyan. Dalawang mata, kasi yung isa, physical eyes. Yung pangalawa, babawian niya kasi nawala yung kanyang spiritual eyes. Sa kanyang peak ng kanyang karir, pambihira, binulag ng mundo yung talagang dapat niyang makita na pinapakita ni Lord sa kanya. Ang nakita niya na yung kanyang sarili, ang nakita niya na yung sarap ng buhay, ang nakita niya na yung may pleasure sa kanya, kung ano yung good sa kanyang paningin, yun ang kanyang ginagawa. At nawala siya, naging blind siya, yung kanyang spiritual eyes, hindi na nakita kung ano yung gusto ng Lord sa kanya. At dito siya gustong bumawi. Sabi ko nga, hindi naman kailangan ni Samson yun eh, yung mata niya na yun, kasi alam niya, kasama na siyang mamamatay doon eh. No? Pero ito po yun, sa buhay po natin mga kuya, ipanalangin natin. Baka may paningin tayo, pero yung paningin natin, physical eyes lang. Mas importante po, na buhay, kumbaga sa vision, 2020 po ang ating spiritual life. Kasi yun ang mag-guide sa atin kung saan tayo dapat dalhin ni Lord. Huwag tayo pumayag na yung spiritual eyes natin bulag. Nakakalakad tayo, may paningin tayo, pero yung spiritual natin, hindi natin alam yung direction ni Lord na gusto niyang tahakin natin. At tayo po, importante, kaya ano ang naging bunga niyan sa kanya pong realization? Then Samson said, "Let me die with the Philistine," and he pushed with all his might, no, yung dalawang posting mabibigat, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Wow, pinabawi siya ni Lord. Pinabawi siya ni Lord. Yung kanyang bounce back na yon dahil nakita ni Lord yung kanyang humbleness, yung realization na talagang ito na talaga yung Samson na nilikha ko eh. No, ito talaga yun eh, na mali lang eh. At dahil po diyan, ito po yung ending ni Samson. Yung bawi niya na minsan pa, Lord, pabawiin mo ako. Ibig sabihin po, sa last breath ng kanyang buhay, he fulfilled his purpose. He fulfilled his purpose. Nangyari pa rin yung totoong plano ni Lord sa buhay niya. And I pray mga kuya, ito rin yung ating desire. Ano ba yung purpose ni Lord sa buhay mo? Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka nakakarinig ng salita ngayon ni Lord? Ano ba yung purpose mo ngayon? Bakit nakaka-attend ka ng fellowship? Ano ba yung purpose mo ngayon? Bakit nakasumpong ka ng ganitong klaseng simbahan? Ako'y naniniwala na mga kuya, hindi ka lang pamparami dyan. Hindi ka lang dagdag dyan. No? Sa bawat isa sa atin, merong specific purpose si Lord sa ating buhay. At ayun ang desire natin na magampanan natin, ma-fulfilled natin. No, ma-fulfill natin yung mga bagay na yon. Paano yung pananatili sa ganitong fellowship, no, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita niya, no, mangungusap siya at i-desire natin, Lord, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Ako po, ganun din ang prayer ko lagi.
Kahit na po marami na tayong nagawang activity, hindi ako tumitigil, Lord, reveal mo sa akin kung ano pa yung next. What's next? Ayoko kasing mamali. Ayoko nung ako na lang yung nagde-decision. Napaka peligro po 'yon, napakadelikado. And I pray mga kuya, ito po yung message ngayon ni Lord sa atin. Meron kang purpose. Ilaban mo 'yan. Alamin mo kung hindi pa clear sa iyo, i-discern mo. No, ask the Lord of your purpose. No, at ilaban mo 'yan. Huwag mong hayaan na yung mga sablay natin ay yun ang magpapapigil forever. Like Samson, may second chance. Kahit nagkaano katinding sablay niya, kahit gaano katinding lublob niya sa kasalanan, si Lord, pag nakita tayo nagpakumbaba sa Kanya, nandiyan din yung awa ng Lord. Bibigyan niya tayo ng second chance. Makakabawi tayo. And I pray na mga kuya, sa pag-fulfill natin ang purpose ni Lord sa buhay natin, pwedeng i-reflect natin, ano ba yung mga Delilah sa buhay natin? Ano ba yung mga Delilah na nag-i-entice sa atin para tayo ay mawala sa ating pananampalataya? Ano ba yung mga kahinaan natin? No, siguro, it's about time na mag-reflect tayo na, nga, dito ako mahina. And may God give us wisdom paano mapagtagumpayan, paano natin ma-overcome yung area ng weakness natin na yan. No, dahil mga kuya, sabi ko nga kanina, seryoso po ang kalaban para pabagsakin ka. Huwag mo ring mamaliitin. Sabi nga kanina, namumuhunan pa siya eh. Pag talagang itatrap ka na niya eh. Mamumuhunan siya. Ibig sabihin na hindi madaling tanggihan ng alok ng kalaban para sirain ka. But I pray, mga kuya, sa dulo, yung will pa rin ni Lord ang magpiprevail sa buhay natin. At habang kumakanta, sige po, naman si Lord. At habang kumakanta po ang ating banda, pwede bang mag-reflect tayo? Lord, ito yung kahinaan ko eh. Babae? Wala naman siguro lalaki, no? Ang kahinaan ko, Lord, magsinungaling. Ang kahinaan ko, Lord, laging inuuna ko yung iba kaysa sa'yo. Lalo na kapag sa sugal, merong nagsusugal. Or baka mamaya, meron pa tayong mga ibang bisyo, alak, sigarilyo, na yan ang nagpapahadlang sa'yo para hindi mo maunawaan yung purpose ni Lord. Siguro magandang, habang kumakanta tayo, tatayo at mananalangin. No? Sa ating pong kanya-kanyang panalangin. Desire mo kay Lord na pakawalan ka dyan sa sitwasyon na yan. Kahit na hindi maganda simula mo, desire mo kay Lord, mag-humble down ka. Sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko kaya to kung hindi mo ako sasamahan. Hindi ko kaya to kung ako lang mag-isa. Kaya samahan mo ako at sa tulong mo, alam ko kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat kong hihingin ko yan. Ang iyang umalala. Ang lahat ng aking sa'yo ay hindi. Ang lahat ko yan. Salamat, Panginoon, kilala mo Lord, tutuloy ko ako. Ikaw lang ang may salamat.
Panginoon, narito po ang iyong mga lingkod, Panginoon. Ikaw ang nakakalam ng aming mga puso, Panginoon. Minsan, Lord, malakas lang kami sa tingin, Panginoon. Parang masaya kami. Parang wala kaming problema. Pero Lord, deep inside us, Panginoon, marami rin dapat ayusin sa amin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko sa bawat isa, Lord, narinig mo yung mga kanya-kanyang panalangin ng aking mga kabro. Lord God, na Lord, meron silang kababaang loob na dinudulog sa iyo. At Lord, ang mga kahinaan na yan, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, hindi namin alam kung kaya namin pagtagumpayan. Like Samson, Panginoon, Lord, right now, Lord, we humbled ourselves before you, Lord God, na nagsasabi, tulungan mo kami na ma-overcome itong area of weaknesses namin. Ayaw naming maging talunan, ayaw namin maging sunod-sunuran sa dikta ng kalaban sa amin. Kaya kami hindi makabuelo sa aming ministry dahil ang daming mga nakasabit, ang daming mga kabigatan kami na yun po nagpapabagal sa aming paglilingkod sa iyo. And Lord, I pray right now, Panginoon, kami po'y dumadalangin sa isang Diyos na lubos ang awa. Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan. Lord, we acknowledge your power sa buhay namin. Na ikaw ang may control, Panginoon. At Lord, i-reveal mo sa amin yung purpose. Sa bawat isa, alam ko, Panginoon, may kanya-kanya kang purpose, Panginoon. At Lord, yung amin pong gagawin yung purpose namin, maging haligi kami ng aming tahanan, Panginoon. Kami yung mag-unite ng aming pamilya, ng aming mga anak, Panginoon. Kami yung mag-establish ng kapayapaan sa loob ng aming tahanan. At kung meron man dito, Lord, na may problema, may struggle sa relasyon, Lord, this time, tulungan mo po kami, Panginoon. Give us the courage na mabuo ang aming relasyon sa aming mga pamilya, Panginoon. At ganoon din sa aming personal na mga kahinaan, Panginoon, ikaw po nakakalam ng aming buhay. Wala po kaming pwedeng itago sa iyo. And Lord, please, Lord, dalangin ko sa mga kapatid na narito, Panginoon, sa kanilang pagtaas ng kamay. Lord God, sinasabi nila, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako ma-overcome ang mga kahinaan at palitan mo ng katapangan, lakas, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. At ang dulo, Panginoon, mawawala na ang mga tanikala, Panginoon, ang mga nakasabit na nais magpabagsak sa akin. Dahil kami ay sinasamahan mo, ang presensya mo ang magbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Maraming salamat at dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord God, merong kaming kalayaan. Merong kang tinanggal sa amin, Panginoon. Mga bagay, Lord God, na nagiging hadlang para kami ay makausad pa ng lubusan sa aming pananampalataya. And I pray, Panginoon, samahan mo po ang aking mga kapatid, ang aking mga kabro, kapwa-tatay, Panginoon, sa mga oras na sila ay nais na igupo ng kalaban, Panginoon, send forth your angels, Lord God, na magre-remind sa Kanya na mas makapangyarihan pa rin ang Diyos na pinaglilingkuran namin kaysa anumang pwersa na nais sumira sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat and i-bless mo ang kanilang pamilya, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga trabaho. I-bless mo, Lord, ang mga negosyo ng bawat isa. I-bless mo ang kanilang buong buhay. At ayaw mo, Lord, ang pinaka-goal namin, ang pinaka-purpose namin sa bawat pagkakataon. Kami po ay magliliwanag sa mga tao na makakausap namin. Kami po ay tagapagdala ng mabuting balita, Panginoon, tagapagdala ng kalakasan sa iba, at tagapagpapahayag, Panginoon, ng iyong salita sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Salamat po, pinupuri at niluluwalhati ka namin, O Diyos. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Yan. Na-bless ba po ang lahat? Salamat po sa Kuya Oy sa mensahe na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon sa buhay ni Samson. Tunay nga Kuya, minsan nasa peak na tayo bilang isang tatay, pero minsan yung brat na yun yung hindi nalulugod doon yung ating Panginoon. Amen.